Pakiluto na lang ng tahimik. Housewife ka lang naman, kaya obligasyon mo yan. Ang malamig na boses ng aking asawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapagkainan. 38.9 degrees Celsius ang lagnat ko. Ang pagtayo pa lang ay pahirapan na at ang paningin ko ay umiikot. Kahit na ganon, tumayo pa rin ako sa kusina para sa aking asawa at ipinagluto siyang paborito niyang sinigang na baboy na may gabi. Isang salita lang iyon pagkatapos kong maingat na may lapag ang mangkok sa mesa, nanginginig ang mga binti. Sa halip na mag-alala, tumawa lang ang aking asawa habang nanonood ng isang comedy show sa telebisyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi alam ni Arturo ang katotohanan. Hindi niya namamalayan na ang walang pakundangang salitang binitiwan niya ang magiging mitsa upang tuluyang tapusin ang aming 35 taon ng pagsasama. At sa huli, itutula ang kanyang sariling buhay sa pinakamababang punto nito. Ako si Elena Reyes, 58 taong gulang, at sa taong ito, eksaktong 35 taon na kaming kasal ngang aking asawang si Arturo. Hoy! Parang matabang yata ang sinigang ngayon. Dahil lang may lagnat ka. Pati ba panlasa mo sira na? Inis na sumimangot si Arturo matapos humigop ngang isang kutsarang sabaw. Ang kanyang mamata ay nakatutok pa rin sa telebisyon. At ni minsan ay hindi niya tinangkang tingnan ang aking mukha. Ang noo ko ay pinagpapawisan ng malakit, at sa bawat pahinga, ang aking mga baga ay parang nasusunog. Paumanhin. Iingatan ko sa susunod. Nang masabi ko iyon sa paos na boses, may biglang pumutok sa loob ko. Ito ay parang isang hindi nakikitang sinulit na 35 taon kong pilit na pinanatiling mahigpit. Sa loob ng 35 taon ng aming pagsasama, nabuhay ako para lamang sa aking pamilya. Araw-araw, gumigising akong alas 5 umaga habang madilim pa sa labas. Naghahanda ako ng almusal para sa asawa ko, ng baon para sa aming 2 anak. Naglalaba ng walang tigil, at nililinis ang buong bahay. Nung maliliit pa ang mga bata, halos wala akong oras para huminga. Bukod pa riyan, 10 taon na ang nakalipas nang magsimula akong alagaan ang aking biyenan. Pinalitan ko ang kanyang lampin, inasikaso ang kanyang pagdumi, at bumabangon ako ng maraming beses sa gabi para lang himasin ang kanyang likod. Kahit kailan, hindi ako nagreklamo. Pamilya kami, kaya natural lang na ako ang magsikap. Iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Tahimik na ginagawa ang magawaing bahay sa aking harapan. Ni minsan ay wala akong natanggap na tsake sa aking kaarawan. Ang Mother's Day, kung saan ang ibang ina ay nakakatanggap ng bulaklak, ay isa lamang ordinaryong linggo sa aming bahay. Kahit sa aming anibersaryo, ang aking asawa ay tatawa lang at sasabihin, "Sino bang makakaalala sa mga lumang bagay na yan?" At lalabas para uminom kasama ang kanyang mga katrabaho. Pero ayos lang iyon, kahit walang nakapansin sa aking pagsisikap, kahit walang pumuri sa akin, kahit na ang salitang salamat ay hindi ko narinig sa loob ng 35 taon. Naniniwala ako na iyon ang aking kaligayahan basta't ang aking asawa ay nakakapagpahinga pagkatapos ng trabaho. Ang aking mga anak ay masihlang nakakapasok sa eskwela, at ang aking biyenan ay payapang nabubuhay. Basta silang lahat ay malusog at tumatawa. O baka naman, iyon ang pinili kong paniwalaan dahil kung hindi ko ito makakayanan. Ngunit ngayong gabi, habang nanginginig sa lagnat at nakasandal sa pader, pagkatapos kong magluto nga hapunan binitiwan niya ang mga salitang iyon. Magluto ka na lang ng tahimik. Housewife ka lang naman. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpayelo sa lahat ng damdaming inipon ko sa loob ng 35 taon. Hindi man lang siya nag-alala kahit na nahihirapan ako sa sakit. Sa halip, ang tanging lumabas sa bibig niya ay reklamo dahil nahuli ang kanyang pagkain at medyo matabang ang lasa nito. Nakikita ba niya ako bilang asawa? O bilang isang libreng katulong na gumagawa ng gagawaing bahay? Hoy, nakikinig ka ba? Bukas, siguraduhin mong wala ka ng laknat. Darating dito ang boss ko,
kaya kailangan mong maghanda ang masarap na pulutan. Sa gitna ng malakas na tawanan ng mga komedyante sa TV, narinig ko ang walang pakiramdam na boses ng aking asawa. Nakatayo pa rin ako sa gilid ng mesa. Tahimik na tinitingnan ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Walang luhang lumabas. Wala ring galit. Tanging isang malamig na katahimikan ang pumuno sa aking puso. Sige po. Mahina kong bulong. At tahimik na tumalikot pabalik sa madilim na kusina. Tumayo ako sa harap ng lababo at binuksan ang gripo para mahugas ng kamay. Ang malamig na tubig ay nabigay ginhawa sa aking mainit na mga kamay. Sa ilalim ng ilaw, tiningnan ko ang aking makamay. Wala na ang dating kinis nito nung kabataan ko. Makas pang dahil sa sabon. Puno na kulubot, at kitang-kita ang nga buto isang patunay nga aking 35 taon ngang pagtatrabaho para sa aking pamilya. Walang pumuri sa makamay na ito, walang nag-alaga sa makamay na ito. Pinunasan ko ang aking basang makamay ngang tuwalya, at dahan-dahang itinaas ang aking mukha. Ang refleksyon ko sa salamin ng bintana ay mukhang pagod na pagod, ngunit sa kailaliman ng aking mamata, may isang bago at malamig na liwanag. Tapusin na natin to. Ang masalitang iyon, na walang sinumang nakarinig, ay isang tahimik na pangako sa aking sarili. Ito ang tunay na katapusan ngang aming mahabang 35 taon ng pagsasama. Si Arturo ay nanonood pa rin ng TV at tumatawa, walang kamalay-malay na ang countdown sa pagkawala ng lahat ng mayroon siya ay tahimik nang nagsimula. Kinabukasan, kasabay ng pagtunog nga orasan nga alas 5 ng umaga. Bumangon ako mula sa kama. Bumaba na sa 37 degrees ang lagnat ko, ngunit ang aking katawan ay parang tingga sa bigat at ang mga kasukasuan ko ay nananakit. Ngunit ang 35 taon ng nakasanayan ay mahirap kalimutan, at ang aking mga paa ay kusa ng naglakad patungong kusina. Sa kasalukuyan, kaming dalawa na lang asawa ko ang nakatira sa bahay na ito. Ang aming anak na lalaki at babae, na may 3 taong pagitan, ay parehong may sarili ng pamilya at nakabukod na. Ang aking biyenan, na inalagaan ko sa bahay sa loob ng 10 taon, ay pumanaw na 3 taon na ang nakalipas. Dati, ang bahay na ito ay puno ang ingay ng 5 tao, parang isang digmaan tuwing umaga. Ngayon, ito ay hindi natural na tahimik. Sinindihan ko ang kalan at nagsimulang magpakulong sabaw. Ang tuno lang ng paghihiwa kong sibuyas ang maririnig sa madilim na sala. Alas 7 umaga. Nasaan ang diaryo? Bumaba si Arturo mula sa ikalawang palapag at walang magandang umaga na sinabi habang umupo sa silya. Tahimik kong inilagay ang diaryo sa mesa at natural na kinuha niya ito at binuklat. Gawan mo akong mainit na kape. Utos niya sa maikling salita. Hindi inaalis ang tingin sa diaryo. Ito rin ay isang eksenang hindi nagbago sa loob ng 35 taon. Hindi alam ni Arturo kung saan nakalagay ang takure o kung saang drawer nakatago ang kanyang medyas. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa labas, ang babae ang nag-alaga sa bahay. Iyon ang palaging sinasabi niya at ito ang kanyang absolutong patakaran. Naksalin ako nga mainit na kape sa tasa at dahan-dahang inilagay sa kanang bahagi niya. Kumusta na ang lagnat mo? Biglang sumulyap si Arturo sa akin mula sa gilid ng diaryo. Sa isang iglap, inakala kong nag-alala siya. Ngunit ang sumunod na salita niya ay dumurok sa munting pag-asang iyon. Sinabi ko nang darating ang boss ko bukas, di ba? Mahirap na kung mahawa siya, at kung hindi ka makapagluto ng maayos na pulutan, mapapahiya ako. Uminom kang gamot ngayon para gumaling ka na. Walang bahid ng pag-alala sa kanyang nga salita. Ang tanging naroon ay ang makasariling pag-alala na baka masira ang kanyang imahe o maging abala ang kanyang buhay. Kung dati, sa ganitong sitwasyon, mabilis akong yuyuko at hihingi ngang paumanhin. Pasensya na ha? Magpapahinga ako ngayon para bukas, maayos na ang lahat. Sorry kung pinaalala kita. Ngunit ngayon, iba na ako. Sige po, isang walang emosyon at patak na boses ang lumabas sa akin. Walang dagdag na salita, walang pilit na ngiti.
Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ako patungo sa lababo. Narinig ko ang mahinang pagsinghal niya sa likod ko. Naramdaman ko sa hangin na huminto ang pagbuklat niya ng diaryo. Anong klaseng ugali yan? Lutang ka pa rin ba dahil sa laknat? Hindi po. Wala na po akong laknat. Kaya't ang pahahanda para bukas ay magagawa ko ng maayos. Mabuti. Dahil housewife ka lang, dapat lang na gawin mo ng perpekto ang mga gawaing bahay. Kaninong pera ba ang bumubuhay sa'yo araw-araw? Kaninong pera? Sa tuwing maririnig ko ang salitang iyon dati, sasagutin ko itong malalim na pasasalamat. Salamat sa iyo. Toto naman na dahil sa pagtatrabaho niya. Napagtapos namin ang aming maanak sa kolehiyo. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako para doon. Ngunit ang kumitangang pra ay hindi. Nangangahulugang may karapatan kang maliitin ang iyong asawa. Aalis na ako. Pagkatapos kumain, kinuha ni Arturo ang kanyang briefcase at nagtungo sa pinto. Ingat ka. Nakatayo ako sa may pintuan, bahagyang yumuko sa kanyang likuran. Dati, nakatayo ako roon hanggang sa mawala siya sa paningin sa kanto. Ulan man o araw. Naniniwala akong iyon ang tungkulin ng isang mabuting asawa. Ngunit ngayon, sa sandaling binuksan niya ang pinto at lumabas, walang pag-alinlangan kong isinara agad ito. Isang matigas na klik ang tunog ng kandado. Sa tahimik na entrada, ipinatong ko ang kamay sa aking dibdib. Nakapagtataka, gumaan ang pakiramdam ko. Naramdaman ko ang pagguhongang bigat na parang tanikala na gumapos sa akin sa loob ng 35 taon, ang obligasyong kailangan kong maging perpekto, ang kailangang magsakripisyo para sa pamilya. Dahan-dahan akong bumalik sa sala at binuksan ang isang lumang aparador sa sulok. Doon nakatago ang aming household budget notebook na sinimulan ko pa noong bagong kasal kami at iba pang mahahalagang dokumentong pamilya. Kailangan ko nang magsimulang maghanda. Ang bulong ko sa sarili ay sinakop ng katahimikan ng walang taong sala. Mula sa likod ng drawer, kinuha ko ang isang papel na may berdeng border. Ilang taon nang nakalipas nang kinuha ko ito mula sa isang abogado dahil sa isang biglang buksong damdamin at itinago na parang isang sikreto. Annulment petition. Inilatag ko ang papel sa mesa at tahimik na hinawakan ang panulat. Kinabukasan ng gabi, nagkaroon ng isang maliit na salusalo sa aming sala para sa boss ng aking asawa. May kaunting bigat pa rin sa aking katawan dahil sa lagnat, ngunit mula umaga, nagpunta ako sa palengke at buong hapon akong nasa kusina. Beef caldereta, lechon kawali, relenong bangus, at lumpiang Shanghai, lahat ay nangangailangan ng oras at pagod. Ngunit hindi ako nagtipid sa pagsisikap. Hindi ito para sa aking asawa. Ito ay isang gawain lamang upang mag-iwan ng katibayan na nagawa ko ito ng perpekto. Arturo, ang galing naman ng misis mo magluto. Parang nasa isang mamahaling restaurant ako. Napakaswerte mo. Sabi ngang maputing buho na boss habang kumakain. Sa tapat niya, si Arturo ay may malapat na ngiti. Naku boss, housewife lang yan na laging nasa bahay. Kaya dapat lang nagawin niya yan. Diba, Elena? Kinalansing ni Arturo ang kanyang baso sa mesa at humingi ng paksang ayon sa akin. Isang pagpapakita na dahil sa pera ko kaya siya nabubuhay. Natural lang na pagsilbihan niya ako. At ang inaasahan niyang sagot ay naku, hindi po. Dahil po sa pagsisikap nga asawa ko sa labas. Iyon ang ideal na imahe ngang mag-asawa para sa kanya. Isang ritual para mapanatili ang kanyang dangal. Sa loob ng 35 taon, ilang beses ko nang ginampanan ang papel na iyon. Ngunit, hindi ako sumagot sa sinabi ng aking asawa. Tahimik akong humarap sa boss. Yumuko ng malalim at magalang. Maraming salamat po. Sana po ay magustuhan ninyo. Magsikain po kayo. Iyon lang ang sinabi ko. At hindi man lang sinulyapan ang basyo niyang baso. Tahimik akong tumayo at bumalik sa kusina. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng hangin sa aking likuran. Narinig ko ang mahinang boses ng boss at ang mahinang tunog nga paglapak nga kubyertos ni Arturo. Tumayo ako sa harap ng lababo sa kusina at huminga ng malalim. Ang nasa loob ko ay isang kakaibang katahimikan.
Kung dati, mag-alala akong baka nagalit ang asawa ko at dali-dali akong babalik na may dalang bagong beer. Ngunit ngayon, anuman ang maramdaman niya, wala nang epekto sa akin. Pakalipas ng ilang minuto, nang bumalik ako sa sala na may dalang karakdagang pagkain, may kakaibang tensyon sa hangin. Ang boss ay alanganing humihigop ng alak, at si Arturo ay iritableng nanginginig ang binti. Hoy, ang tagal mo, hindi mo ba nakitang ubos na ang alak ko? Sabi niya sa mababang boses pagkalapak kong plato. Sinasadya niyang maging mabagsik sa harap ng boss para ipakita na siya ang may kapangyarihan sa bahay. Paumanhin po. Sagot ko na parang isang robot, walang emosyon. Habang binubuksan ang isang bagong boteng beer at sinasalinan ang kanyang baso. Ang tunok lang ng malamig na likido ang maririnig sa tahimik na silid. Hindi ko siya tiningnan. Hindi rin niya ako tiningnan. Nang mapuno ang baso, huminto ako, yumuko, at umalis. Arturo, may sakit ba ang misis mo? Parang pinipilit lang natin siya. Nag-alalang tanong ng boss. Maging sa matang iba, halata ang kakaibang kilos ko. Naku, ayos lang yan, boss. Medyo wala lang sa sarili. Alam nyo na, mga housewife, walang alam sa mundo, kaya hindi marunong kumilos sa mga ganitong okasyon. Haha, pilit na tumawa si Arturo, ngunit ang tawa niya ay hungkag. Habang nakikinig mula sa kusina, tinitingnan ko ang orasan sa dingding ng may malamig na mga mata. Ang kayabangan ni Arturo, ang maliit niyang ego na napapanatili lamang sa pamamagitan ng pagmamaliit sa kanyang asawa sa loob ng 35 taon. Isinuko ko ang aking buhay para protektahan ang munting pride na iyon. Nang maisip ko iyon, hindi ko mapigilang mapangiti. Nang mag-alas 10 ang gabi, natapos ang salusalo. Sa may pinto, ilang beses na nagpasalamat ang boss sa akin. Salamat sa masarap na pagkain. Inihatid namin siya hanggang sa makasakay ng taxi. Ang malamig na hangin ng gabi ay kaya-aya sa aking pisngi. Nang mawala sa paningin ang ilaw ng taxi, si Arturo ay walang imik na pumasok sa bahay ng may mabibigat na yabag. Tahimik kong isinara ang pinto at ikinandado. Ang tunog ng dado ay tila napakalakas. Pagbalik sa sala, si Arturo ay nakaupo sa sofa, marahas na hinubad ang kanyang kurbata. Ang mesa ay puno nga tirang pagkain at basyong botang beer. Kumuha akong try para linisin ang nga ito. Hoy! Isang boses na malamig pa sa yelo at punong galit ang narinig ko mula sa likuran. Dahan-dahan akong lumingon. Hawak pa rin ang tray. Nandun si Arturo, nakakunot ang nanlilisik ang nga mata. Anong klaseng ugali ang ipinakita mo kanina? Biglang bumigat ang hangin sa silid. Ang 35 taon ng pagsunod ng asawa ay nagbago. At ang iritasyon ni Arturo ay malapit ng sumabo. Tinanong kita kung anong klaseng ugali yun. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa sala. Hawak ko pa rin ang tray sa harap ng aking dibdib. Walang ekspresyong tinitignan siya. Anong ugali po ang tinutukoy ninyo? Nang tanungin ko siya ng mahinahon, namula ang kanyang mukha, tumayo at sinuntok ang mesa. Huwag kang makunwari. Bakit ka nang kasaharap na boss ko? Hindi mo ako pinapansin. Baka isipin niyang isa akong abusadong asawa. Abusadong asawa. Sa isip ko. Napatawa ako ng tuyo. Kung iisipin niya ang ginawa niya sa akin sa loob ng 35 taon, malalaman niyang hindi lang akala iyon kundi isang katotohanan. Naghain lang po akong pakain at bumati. Inisip ko pong mas mabuting huwag nang makisali pa. Huwag kang mamiloso po. Hindi ka ba marunong magsabi ng kahit salamat po sa pag-aalaga sa asawa ko? Aainis. Ibinato niya sa akin ang basang bimpo sa mesa. Tumama ito sa aking apron at nahulog sa aking paanan. Walang imik. Dahan-dahan akong yumuko at pinulot ito. Sa loob ng 35 taon, ganito ang buhay ko, tahimik na pinupulot ang galit na ikinakalat niya. At isa pa, sabi niya habang umupo muli sa sofa, housewife ka lang. Nagluluto at naglilinis ka lang sa bahay. Kaninong pera ang nagpatayo ng bahay na to? Kaninong tulong ang bumuhay sa iyo hanggang ngayon?
Kaninong tulong? Iyon na naman. Ang paborito niyang linya. Salamat sayo, sagot ko ng walang emosyon. Tumawa siya ng mapanlait. Kung alam mo pala, wag mo nang uulitin yang kalokohan mo. Tandaan mo, ang nga housewife na walang kinikita ay parang mga palamunin lang. Kung wala ako, hindi ka mabubuhay bukas. Palamunin, ang salitang iyon ay bumaksak sa tahimik na silid, parang isang malamig na yelo na nabasag sa aking paanan. Palamunin po? Binubuhay lang kita, kaya dapat sumunod ka lang sa utos ko. Kung may reklamo ka, malaya kang umalis. Pero siyempre, isang matandang tulad mo na walang kwenta ay hindi mabubuhay mag-isa. Nasiyahan siya sa kanyang sinabi. Ngumiti ng mayabang. Iyon ang muhangang isang kaawa-awang lalaki na naniniwalang natalo niya ako. Habang inaayos ang plato sa tray, huminga ako ng malalim. Hindi ako nalungkot. Hindi ako nagalit. Iyon ang sandali kung kailan ang lalaking nasa harapan ko ay naging isang ganap na estranghero. Dati, umasa pa ako. Baka balang araw, maintindihan niya. Baka balang araw, magpapasalamat siya. Pamilya kami. Diba? Pero mali pala. Sa puso niya. Wala ni katiting na respeto para sa akin. Ang 35 taon ng pagpupuyat ko para sa baon niya. Ang nagabing hindi ako nakatulog sa pag-alaga sa biyenan ko. Lahat ay tiningnan lang bilang trabaho ng isang palamunin para sa pera. Naintindihan ko po. Itinaas ko ang tray at yumuko ng malalim. Mabuti kung naiintindihan mo. Sige na, linisin mo na yan at plansahin mo ang damit ko para bukas. Bumalik ang magandang loob ni Arturo. Kinuha ang remote at nanood ng sports news. Tumalikod ako patungong kusina. Ang bigat ng maplato sa aking kamay ay parang bigat ng aking desisyon. Malaya kang umalis. Ang masalitang iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Tama ka. Sigurado kang hindi ako aalis. Dahil sa 35 taon, ni minsan hindi ako lumaban. Habang nasa kusina at tinatapon ang mga tira, napangiti ako ng mapait. Ito ang unang pagkakataon mula nang ikasal kami na ngumiti ako para sa sarili ko isang malamig na ngiti. Malapit nang mag-alas 11 gabi, ang switch ng time bomb na tinatawag na annulment petition sa aking puso ay tuluyan nang napindot. Ilang linggo ang lumipas, at ang trato sa akin ni Arturo ay lalong naging malupit. Isang gabi, araw ng sahod, pag-uwi niya, ibinato niya ang isang manipis na sobre sa mesa. Heto ang budget para sa buwan na to. Kinuha ko ang sobre at tiningnan ang laman. 3 pirasong 1,000 piso. 3,000 piso lamang. Ano po ito? Kitang-kita naman. Diba? 3,000. Sapat na yan para sa isang palamunin. Ang bills ay sa account ko ibabawas. Gamitin mo yan para sa pagkain mo, magagamit sa bahay, at sa hapunan ko araw-araw. 3,000 para sa isang buwan. Kung kulang, wag ka nang kumain. Basta ako, dapat may karne o isda araw-araw. Bawal ang simple. Ito ay isang malinaw na pang-abusong pinansyal. Isang katlo lang ng dati naming budget. Hindi ito sapat para sa 2 tao sa isang buwan. Sinusubukan niya akong gipitin. Hinihintay niyang umiyak ako at magmakaawa para sa dagdag na pera. Gusto niya akong ganap na pasukuin. Sige po. Itinago ko ang sobre sa bulsa na aking apron at tiningnan siya. Walang luha. Walang pag-aala. Medyo nadismaya siya sa reaksyon ko. Bahala ka. Gamitin mo ang utak mo. Yan lang naman ang kaya mong gawin. Pagkatapos sabihin iyon, sinimulan niyang kainin ang hamburger na niluto ko. Mula noon, ang buhay ko, kung titignan ng iba, ay naging kaawa-awa. Patuloy akong naghahain ng masustansyang pagkain kay Arturo. Ngunit ang pagkain ko ay kanin na lang at kaunting toyo. O mga mumurahing noodles. Itinigil ko ang pagbili ng makeup at pagpunta sa salon.
Ang suot ko ay isang lumang damit na paulit-ulit kong isinusuot. Ano yung suot mo? Mukha kang pulubi. Nakakahiya kang kasama. Sabi niya isang umaga. Pasensya na po. Nagtitipid po ako kaya wala akong pambili ng bago. Huwag kang magparinig na parang kasalanan ko. Hindi ka lang marunong mag-budget. Umalis siya. Para mag-golf. Naiwan akong mag-isa tinitignan ang sarili sa salamin. Puti na ang buho, payat ang mukha, at luma ang damit. Ito ang resulta ng 15 taon ng pagsasakripisyo. Dati, baka umiyak na ako sa desperasyon. Ngunit ngayon, may isang kakaibang kapayapaan sa aking puso. Dahil hindi lang ako basta nagtitiis. Sa tuwing umalis si Arturo, dahan-dahan kong inaalis ang aking magamit sa bahay. Ang malumang album, ang madamit na dala ko noong ikinasal kami. Ang makoleksyon kong plato lahat ay unti-unti kong ibinenta sa second-hand shop o itinapon. Ang kulang sa budget ay pinupunan kong kinitang pera. Akala niya, naghihirap ako. Pero sa totoo lang, tinatanggal ko ang lahat. Isang hapon, habang nag-empake ako ng lumang damit sa kwarto, narinig ko ang ngayabag paakyat. Si Arturo pala, na dapat ay natutulog. Anong ginagawa mo diyan? Tanong niya. Naglilikpit lang po nga hindi na kailangan. Tiningnan niya ang 3 malalaking garbage bag. Wala ka namang mahahalagang gamit. Itapon mo na lahat yan. Mas maganda kung maluwag ang bahay na to kahit wala ka na. Opo, tama po kayo. Uhaw ako. Ikuha mo ako ng malamig na tubig. At masakit ang balikat ko. Masahihin mo. Utos niya na parang sa isang katulong. At bumaba na. Hinikpitan ko ang talingang garbage bag. Mas maganda kung maluwag ang bahay na to kahit wala ka na. Ang masalita niya ay parang isang pahintulot kung hindi niya ako mamimiss. Kung mas gagaan pa ang loop niya, wala na akong dahilan para manatili pa rito. Bumaba ako at kumuhang malamig na tubig. Habang nagsasalin, napatingin ako sa kalendaryo. Nakabukot na ang maanak ko. At tapos na ang 3 taon ng pagkamatay ng biyenan ko. Wala nang pumipigil sa akin dito. Kaunti na lang. Bulong ko. Ang annulment petition ay may pirma at tatak ko na. Hinihintay ko na lang ang perpektong pagkakataon. Kapag wala na ang lahat ng gamit ko. Hoy! Ang tagal! Sigaw ni Arturo mula sa sala. Tinala ko ang paso, walang emosyon ang mukha. Hindi ako ang kinigipit. Siya mismo ang kumigipit sa sarili niya at hindi pa niya iyon namamalayan. Sa ATM, ang bagong balance sa aking passbook ay 3,540,000. Dahan-dahan kong hinaplos ang mga numero at itinago ang passbook sa aking bag. Akala ni Arturo ay naghihirap ako sa 33,000 na budget, ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Mayroon akong lihim na pondo. 8 taon na ang nakalipas. Nang mamatay ang aking ina, ibinenta ko ang isang maliit na lupa sa probinsya at nakatanggap ng mana. Si Arturo, na nagsabing, wala akong pakialam sa pamilya mo ay hindi alam na may natanggap akong mana. Inilagay ko ang pera sa isang account sa pangalan ko at hindi ito ginalaw. Dagdag pa rito, ang 35 taon ng pagtitipid sa pagkain, ang mga barya mula sa kanyang bulsa, at ang perang kinita ko sa pagbebenta ng aking mga gamit lahat ay umabot sa mahigit 3,000 milyon ang aking tiket sa kalayaan. Mula sa bangko, nagpunta ako sa isang maliit na real estate office. Mrs. Reyes, heto na po ang inyong kontrata sa upa. Na-verify na po namin ang bayad. Mula ngayon, sa inyo na po ang unit na yun. Inabot sa akin ng isang mabait na ahente ang mga dokumento. Maraming salamat po sa lahat. Walang anuman po. At ang galing ng plano ninyong magtayo ng maliit na catering business dun. Ang sarap po ang ube halaya na pinatikim ninyo. Nagustuhan ng misis ko. Kapag bukas na po kayo, siguradong order kami. Napangiti ako sa sinabi niya. Oh, isang maliit na apartment unit ang inupahan ko. Luma na ito. Pero maluwag at bagong renovate ang kusina.
Bago ako ikasal, assistant ako sa isang maliit na cooking school. Pangarap kong magkaroon ng sarili kong negosyo, ngunit natigil iyon nang magpakasal kami. Ang babae, dapat sa bahay lang at nagluluto para sa akin. Dahil sa mga salitang iyon, nakulong ang pangarap ko. Ngayon, pagkatapos ang 35 taon, muli itong mabubuhay. Yakap-yakap ang kontrata at ang susi, masaya akong umuwi. Ngunit pagbukas kong pinto, nanigas ako. Ang masapatos ni Arturo ay nakakalat sa entrada. Ang tagal mo naman. Pagbukas kong pintong sala. Nandun si Arturo. Galit na nakaupo sa sofa. Sabi niya ay may trabaho siya, pero umuwi siya ng maaga. Pasensya na po, namili lang po ako. Namili? Binigyan lang kita ng 3,000. May pambili ka pa? Siguro sa mga bargain ka lang nangnap. Nakakahiya ka. Tinuya niya ako at kinuha ang kanyang cellphone. Biglang napahinto ang kanyang tingin sa isang maliit na business card sa mesa. Kumabog ang dibdib ko, iyon ang business card ng ahente. Siguradong nahulog ito nang kunin ko ang susi sa bag. Ano to? Skyline Realty? Kunot niyang kinuha ang card. Tumahimik ang paligid. Kung malalaman niyang umupa ako ng apartment, siguradong pupunitin niya ang kontrata at ikukulong ako dito. Hoy! Bakit may business card ng real estate dito? Tinitigan niya ako. Pinisil ko ang aking kamao sa loop ng bulsa at inalis ang lahat ng emosyon sa aking mukha. Ah, yan po. Kasama po yan sa mga flyer sa mailbox kanina. Itatapon ko na po sana. Kalmado kong sabi. Tiningnan niya ako at ang card. Pagkatapos ay tumawa ng mapanlait. Akala ko naman, nagbabala ka ng umupang ang bahay. Ikaw? Siyempre hindi. Sino namang magpapaupa sa isang matandang tulad mo na walang pera at walang alam? Ang isang palamunin ay hindi mabubuhay kung wala ako. Itapon mo na yang basura na yan at magluto ka na. Kinusot niya ang card at tibinato sa akin. Opo. Maghahanda na po akong hapunan. Yumuko ako at pinulot ang card. Wala na siyang interes sa akin at nanonood ng basketball. Habang papunta sa kusina, binuklat ko ang card. Hindi niya alam. Ang palamunin na akala niya walang pera ay may sarili ng kastilyo at handa ng umalis. Kawawang nilalang. Bulong ko sa gitnang ingay ng exhaust fan. Binuksan ko ang ref. Nandun ang mamahaling steak para sa kanya at ang murang tokwa para sa akin. Dati, malulungkot ako sa pagkakaibang ito. Ngunit ngayon, ang murang tokwa na ito ay parang isang piging patungo sa kalayaan. Ang annulment petition, ang susi ng bagong bahay, at ang pondo lahat ng piraso ay kumpleto na. Hinihintay ko na lang ang tamang panahon para singilin ang 35 taon ng pakdurusa. May bagong lakas sa aking kamay habang hawak ko ang kutsilyo. Ilang araw pagkatapos. Isang linggo, dumalo ang aming anak na si Isabel. May dala siyang isang kahon ng paboritong ensayo bada ni Arturo. Nay, hello po, napadaan lang ako. Ngunit nang makita niya ako, nawala ang kanyang ngiti. Nay, ang payat niyo po. At butas na yung damit niyo. Bakit po ganyan ang suot niyo? Isabel anak, halika. Sakto magkakope ako. Inaya ko siya sa sala. Si Arturo ay nakahiga pa rin sa sofa. Nanonood ng TV. Ni hindi man lang bumangon. Oh, Isabel. Andiyan ka pala? Papa naman. Eto po, may pasalubong ako. Sabi ni Isabel. Nagtimpla akong gape. Inahain ko ang ensaymada para kay Arturo at sa amin ni Isabel. Nay, kain din po kayo. Huwag na. Anak, medyo masama ang pakiramdam ko. Huwag na. Biglang tumawa si Arturo. Hindi masama ang pakiramdam niyan. Pinarurusahan ko yan. 3,000 lang ang budget niya. Bawal sa kanya ang matatamis. Nanigas si Isabel. Ano pa? 3,000 budget? Seryoso ka? Pasaway kasi ang nanay mo. Sapat na yan sa isang palamunin na walang kita. Mayabang na sabi ni Arturo. Gusto niyang ipajabang sa anak namin ang kanyang kapangyarihan.
Teka lang pa, 3,000 para sa pagkain at gamit sa isang buwan? Paano kayo nabubuhay doon? Nay, totoo po ba? Gulat na tanong ni Isabel. Ngayon, naintindihan na niya kung bakit luma ang damit ko at payat ako. Papa, sobra na yan. Inalagaan ni Mama si Lola ng 10 taon tapos tatawagin mo siyang palamunin? Inis na sumimangot si Arturo. Huwag kang makialam. May sarili ka ng pamilya. At isa pa, nakakain naman ako ng masarap na ulam araw-araw. Ganyan talaga, kapag binigyan mo nga masyadong maraming pera ang babae, lumalaki ang ulo. Tila hindi naniniwala si Isabel sa narinig. Isabel, mahinahon kong sabi, hayaan mo na, tama ang papa mo, binubuhay niya ako, kaya siya ang masusunod dito. Nay, bakit po kayo pumapayag? Hindi po ba kayo nasasaktan? Nangingilit ang luha niya. Ngumiti lang ako ng payapa. Hindi ako nasasaktan, anak. Dahil tama naman ang papa mo, pinakita niya sa akin kung ano lang ang halaga ko sa bahay na to. Nagpapasalamat pa nga ako. Natigilan si Isabel. Naintindihan niya. Ang ngiti ko ay hindi ngiti ngang isang sunod-sunurang asawa, kundi ngang isang taong tuluyan nang sumuko sa asawa niya. Nay, nanginginig ang boses niya. Hindi na siya umimik. Tiningnan niya lang ang kanyang ama ng may halong pandidiri at awa. Sige po, uwi na po ako. Alis ka na. Magluto ka muna ng hapunan. Huwag na po. Mabilis na kinuha ni Isabel ang kanyang bag. Sa may pinto, hinawakan niya ang kamay ko. Nay, tawagan niyo po ako kapag may problema, ha? Salamat anak. Pero ayos lang ako. May plano ako. Kumindat ako. Medyo nagulat siya. Pagkatapos ay napangiti. Sige po nay, ingat po kayo. Umalis si Isabel. Narinig ko ang boses ni Arturo mula sa sala, nagrereklamo. Hindi niya alam. Nawalan na siya nga isang kakampi. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Luma ang damit, magaspang ang kamay, pero ang mga mata ko ay matatag na nakatingin sa hinaharap. Sa kalendaryo, may bilo sa susunod na Biyernes. Araw iyon ng company outing ni Arturo. 5 araw na lang. Ang labasan mula sa 35 taon ng madilim na tunnel ay malapit na. Dumating na ang araw. Biyernes ng umaga. Isang maaliwalas na araw. Hoy, nasaan yung asul kong kurbata? Kapag wala ako, hindi mo man lang alam kung nasaan ang gamit mo? Bumaba si Arturo. Dala ang kanyang maleta. Alis siyang 3 araw para sa company outing. Yung asul na kurbata po, pinlansa ko na kagabi at inilagay sa bulsa ng bag niyo. Mabuti. At dahil wala ako, wag kang tatamat-tamat. Linisin mo ang damo sa hardin, ang banyo, at ang exhaust fan. Marami ka namang oras. Utos niya, sige po. Kakain kami ng masarap na steak at inom doon. Ikaw, kumain ka na lang ng tirang pagkain dayan. Hahaha, tumawa siya. Ganyan ang sinasabi niya sa asawa niya bago umalis. Dati masasaktan ako. Ngayon, para na lang siyang isang payaso sa paningin ko. Sa linggo na ang balik ko, mahanda kang masarap na hapunan ha. Pagod ako pa uwi. Opo. Ingat po kayo. Yumuko ako ng malalim. Ni hindi man lang siya lumingon. Pagsara, eniga pinto. Ikinabitsi ko ang kandado. Gumaan ang pakiramdam ko. Simulan na natin. Umakyat ako sa kwarto at kinuha ang 2 kahon na itinago ko. Ito na lang ang natitirang gamit ko. Sa 35 taon sa bahay na ito na lang ang akin. Dahil magaan ang dala ko, madali akong makakalipad. 10:00, dumating ang maliit na truck na inarkila ko. Kayo po si Mrs. Reyes? Ito na lang po ba ang gamit ninyo? Oh, salamat. Mabilis na naisakay ang 2 kahon. Mauna na po kami sa lilipatan ninyo. Sig. Susunod ako. Pakalis ng truck. Pumasok ulit ako sa bahay. Tahimik. Ang magazine ni Arturo, ang sahit na araw-araw kong nililinis,
ang nga marka ng taas ng maanak namin sa pader. Sa bahay na ito, umiyak ako, tumawa. At nawala ng paasa. Inialay ko ang lahat para sa pamilya. At ito ang naging resulta. Tumayo ako sa harap ng mesa at inilabas ang annulment petition. Inilagay ko ito sa gitna. Kinuha ko rin ang isang lumang notebook, ang household budget book, na sinimulan ko pa nung bagong kasal kami. Ang matalaan ng kung paano pagkasiyahin ang sahot niya, kung paano pag-aralin ang mga anak, kung paano bayaran ang upa sa kamangang biyanan ko ang 35 taon ng aking paghihirap, ni minsan. Hindi niya ito tiningnan. Inilagay ko ito sa tabingang petition. Sa huling pahina, idinikit ko ang isang maliit na papel na may 2 linya. Salamat sa araw na ito. Basta't malusog ang pamilya. Sapat na. Ito ang isinulat ko noong gabing may lagnat ako. Isang kasinungalingan para kumbinsihin ang sarili ko. Wala akong pakialam kung anong iisipin niya. Gusto ko lang iwan ang katibayan ng aking 35 taon. Sa huli, tinanggal ko ang aking wedding ring. May puting marka na itong iniwan sa daliri ko. Inilagay ko ito sa ibabaw ng petition. Paalam. Yumuko ako. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong nagtiis dito. Lumabas ako ng bahay. Sinalubong ako ng mainit na araw. Ikinandado ko ang pinto. At inihulog ang susi sa mailbox. Hindi ko na muling bubuksan ang pinto na ito. Habang naglalakad patungo sa istasyon, gumaan ang aking mapa. Hindi ako lumingon. Ang isip ko ay nasa bago kong kusina na at sa mangiting ang mga taong darating sa aking munting negosyo. 58 taong gulang. Para sa iba, ito na ang huling yuktong buhay. Para sa akin ngayon ang tunay na simula. Samantala, sa isang mamahaling resort, si Arturo ay masayang umiinom. Walang kamalay-malay. Ipinakmamalaki niya sa mga katrabaho na hindi kayang mabuhay ng misis ko kung wala ako. Hindi niya alam na ang bahay na uwian niya ay isa na lamang hungkak na kahon. Pagdating linggong gabi, guguho ang kanyang munting mundo. Linggong gabi, pasado 8:00, umuwi si Arturo. Elena, nakauwi na ako. Handa na ba ang hapunan? Sigaw niya. Ngunit walang sumalubong. Madilim at tahimik ang bahay. Ano ba yan? Pagod na nga yung tao? Pumasok siya sa madilim na sala at binuksan ang ilaw. Walang pagkain sa mesa. Tanging isang papel, isang lumang notebook, at isang maliit na singsing. Ano to? Kinuha niya ang papel. Annulment petition, tumawa siya. Ang pangalan ko ay nakapirma na. Sa tabi nito ang wedding ring ko. Kalokohan. Dahil lang sa 3,000, tinatakot niya ako. Itinapon niya ang papel. Para sa kanya, imposibleng iwan ko siya. 35 taon akong sumunod sa kanya. Siguradong nakikitulok lang siya sa kaibigan niya. Tatawag din yan at iyak. Ngumisi siya at kinuha ang telepono para tawagan ako. The number you have dialed is no longer in service. Isang malamig na boses ang sumagot. Sinubukan niya ulit. Pareho pa rin. Hindi naka-off. Pinaputol na ang linya. Dun. Nagsimulang pumasok ang kaba. Seryoso ba siya? Umakyat siya sa kwarto. Binuksan ang aparador. Ang madamit ko. Wala na. Ang nagamit ko, wala na. Para bang hindi ako umiral sa bahay na iyon. Buisit. Sinipa niya ang pinto. Bumalik siya sa baba gutom. Binuksan ang ref. Isang pirasong tokwa na expired na lang ang laman. Walang mamahaling karne. Dun, mayabang pa rin siya. Sige, magmatigas ka. Pagkatapos ng isang buwan, babalik ka rin dito na lumuluhod. Samantala, ma-enjoy ako sa pagiging binata. At nagsimula ang kanyang maling kalayaan. Hindi niya alam kung gaano siya kahina. Sa unang buwan, masaya si Arturo. Natutulog siya hanggang tanghali. Umuorder ng pizza. Umiinom kasama ang mga kaibigan. Walang pumupuna sa kalat niya. Kaya ko naman palaka, ngunit pakalipas ng 3 buwan, nagsimulang gumuho ang lahat. Mahal pala ang laundry. Ang mga basura ay naipon. Pero iniisip pa rin niyang babalik ako.
Pakalipas ng 6 na buwan, tuluyan nang gumuho ang mundo niya. Wala na akong may suot. Sigaw niya isang umaga. Lahat ng damit niya, kulubot at madilaw. Dahil sa katamaran niyang magpa-laundry, amoy kulop ang lahat. Sa opisina, narinig niya ang sismis. Ang dugyot na ni Sir Arturo, no? Amoy kulop pa. Totoo yata yung sismis na iniwan na siyang asawa niya. Hindi siya makaimik. Gabi, umuwi siya dala ang pagkain mula sa convenience store. Ang bahay madilim at malamig. Uwi na ako. Walang sumagot. Ang sala, puno nga hindi pa nabubuksang sulat at basura. Ang pagkain niya, malamig. Ang lasa, hindi masarap. Binuksan niya ang TV. Ang ingay nga, mga komedyante ay lalo lang nagpatingkat sa nakakabinging katahimikan. Nakita niya ang gamot niya para sa high blood pressure. Isang linggo na siyang hindi umiinom. Dati, si Elena ang nag-asikasong lahat. Ngayon niya lang napagtanto na ang mapaalala nito ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Ang bahay, hindi na bahay. Isa na lang malamig na kahon. Hindi na ba talaga siya babalik? Sa unang pagkakataon, nakaramdam siyang tunay na takot. Ang palamunin na minamaliit niya. Pero sino nga ba ang tunay na palamunin? Kung wala si Elena, wala siyang malinis na damit, walang mainit na pagkain. Hindi niya kayang alagaan ang sarili. Siya ang palamunin. Ang katotohanan ng iyon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Pagkalipas ng 7 buwan, isang hapon, may nag-doorbell. Si Arturo, na nakahiga sa maruming sofa, ay napabangon. Siya na yan. Tumakbo siya sa pinto. Ang tagal mo. Saan ka galing? Binuksan niya ang pinto. Ngunit hindi si Elena ang nandun. Ang baho naman dito. Ang anak niyang si Isabel ang nakatayo. Tinitingnan siya ng may pandidiri. Isabel, nasaan ang nanay mo? Sabihin mo sa kanya. Pinapatawad ko na siya. Bumalik na siya dito para maglinis. Sinubukan niyang maging matapang. Pero malamig ang boses ni Isabel. Papa, kailan ka huling nagpasalamat kay mama? Natigilan si Arturo. Salamat? Bakit ako magpapasalamat? Siya dapat ang magpasalamat sa akin. Umiling si Isabel. Hindi mo talaga nakita. No? Nakita ko lahat pa. Ang pagising ni mama ng madilim pa, ang paghahanda niya ng baon natin, ang pag-alaga niya kay Lola, gabi-gabi. Alam mo ba kung gaano kagasgas ang makamay niya? Nakita mo na ba siyang umiyak mag-isa sa kusina? Ikaw, nakaupo ka lang diyan at nagyayabang. Si mama ang nagpatakbong bahay na to sa loob ng 35 taon. Nang tawagin mo siyang palamunin, doon ko naintindihan. Ikaw ang totoong palamunin, Papa. Nakaasa ka lang sa kabaitan niya. Nanginginig na sabi ni Arturo, Isabel, anak mo ako. Kukunin ko lang ang mga natirang gamit ni mama. At hindi na ako babalik. Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan siya. Harapin mo ang sarili mong kalungkutan. Kinuha ni Isabel ang ilang lumang libro sa pagluluto na naiwan ni Elena at umalis na. Isabel, teka! Nasaan ang nanay mo? Sigaw ni Arturo, ngunit hindi na lumingon ang anak niya. Naiwan siyang mag-isa, napaupo sa sahig. Ang masalita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ikaw ang palamunin. Mali ba ako? Napatingin siya sa kanyang makamay. Anong naprotektahan ng gakamay na ito? Wala. Ang pagmamalaki niya ay isang ilusyon lang. Isang malaking pagkawala at desperasyon ang bumalot sa kanya. Sa gitna ng kalat sa sala, naalala niya ang lumang notebook. Ang household budget book. Hinanap niya ito sa ilalim ng mga basura at binuksan. Nandun ang 35 taon ng kasaysayan. Kung paano niya pinakasya ang maliit na sahod. Kung paano niya ibinenta ang sarili niyang kimono para sa piano lessons ni Isabel. Kung paano niya tinahi ang sarili niyang damit para lang mabili ang gamot ng biyenan. Ang lahat ng sakripisyo. At siya, tinawag niya itong palamunin,
Umabot siya sa huling pahina. Nandun ang maliit na papel. Salamat sa araw na ito. Basta't malusok ang pamilya, sapat na. Walang galit, walang sumbat. Tanging ang hiling para sa kalusugan ng pamilyang minahal niya. Biglang may pumata na luha sa papel. Sunod-sunod. Dun niya napagtanto, umiyak siya. Niyakap niya ang notebook at humagulgol. Ang 28 taon na hindi pagiyak ay biglang bumuhos. Anong ginawa ko? Ang taong pinakamamahal ako. Tinawag kong palamunin. Ginutom ko. Huli na ang lahat. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki ay nawasak. Tanging ang pagsisisi ang natira. Elena, patawad. Ako ang may kasalanan. Ang kanyang malungkot na iyak ay umalingaw-ngaw sa walang taong bahay hanggang umaga. Kailangan niyang huminging tawad. Hindi para bumalik si Elena, kundi para aminin ang kanyang kasalanan. Nagpunta siya sa apartment ni Isabel at lumuhod sa labas ng pinto. Anak, parang awa mo na. Ibigay mo ang numero ng nanay mo. Ako ang may kasalanan. Gusto kong humingi ng tawad. Sa huli, binigyan siya ni Isabel ng numero pero may babala, para lang ito sa pagsasara. Hindi na babalik si Mama. Tinawagan niya si Elena. Ang boses na sumagot ay kalmado at masaya. Hindi ang takot at pagod na boses na nakasanayan niya. Elena, ako to. Humingi siya ng tawad, umiyak. Patawad. Ako ang palamunin. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumagot si Elena. Salamat. Nagulat si Arturo. Salamat sa pagamin mo, sa paginjian ni tawad, at sa pasasalamat. 35 taon kong hinintayan. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Paalam na. Huwag ka nang tatawag ulit. At ibinaba ang telepono. Ganap na pagkatalo. Desperado. Hinanap niya ang real estate office. Nahintay siya. At nakita niya si Elena. Maganda, masaya, at mukhang bata. Hindi ang pagod na palamunin na kilala niya. Lumuhod siya sa gitnang daan. Elena, patawad. Babaguhin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang sahot ko. Huwag mo akong iwan. Ngunit ang tingin ni Elena ay walang emosyon. Hindi na ito tungkol sa pagpapatawad. Hindi na kita kinamumuhian. Wala na akong nararamdaman. Bakit hindi ka nababalik? Sa loob ng 35 taon, sabi niya, naglakad ako sa madilim at malamig na daan mag-isa. Ngayon, nasa liwanag na ako. Hindi na ako babalik sa dilim na yon. Doon naintindihan ni Arturo. Hindi siya alis para parusahan siya. Umalis siya para mabuhay. Paalam. Arturo, mag-ingat ka. Yumuko si Elena sa huling pagkakataon at tumalikod. Ang inyunat niyang kamay ay walang nahawakan. Doon niya naintindihan ang tunay na bigat ng kanyang kasalanan. Hindi isang katulong ang nawala sa kanya. Ang nawala sa kanya ay ang kanyang sariling buhay, ang taong dapat ay kasama niya sa pagtanda, ang init ng isang pamilya. Isang taon pa ang lumipas. Sa isang maliit na kitchen studio, masayang nagtuturo si Elena. Ang kanyang munting cooking class ay naging isang tagumpay. Sa unang anibersaryo ng klase, binigyan siya ng mga estudyante ng isang malaking buket. Salamat po, Ma'am Elena. Dahil sa inyo, natuto kaming magluto ng may pagmamahal. Salamat. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang salitang iyon na may kasamang tunay na pagpapahalaga. Umiyak siya sa tuwa. Ako ang dapat magpasalamat. Kayo ang nagbigay sa akin ng pinakamasayang yugto ng buhay ko. Sa labas, sa gitna ng malamig na hangin, isang matandang lalaki ang nakatayo si Arturo. Payat, marumi, at malungkot. Pinanut niya ang masayang eksena sa loop. Ang mundong puno ng pasasalamat at init na hindi niya kailanman ibinigay. Ang ngiti ni Elena ay kasing ganda noong una silang makakilala. Itinaas niya ang kamay. Nais hawakan ang salamin. Ngunit huminto ito.
Ang marumi niyang kamay ang dumurok sa puso ni Elena. Walang nakapansin sa kanya. Wala nang lugar para sa kanya sa mundong iyon. Sa huli, tinalikuran niya ang masayang tanawin at naglakad pabalik sa kanyang malungkot at malamig na buhay. Sa lumang classroom, napansin ni Elena ang aninongang isang matandang lalaki na dumaan, ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang tingin at ngiti sa kanyang estudyante. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Ang nakaraan ay tapos na. At ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Ang tao ay nagsisisi hindi dahil sa nawala, kundi dahil napagtanto niyang ang bagay na akala niya karaniwan ay kabaitan pala ng iba. At kapag napagtanto mo na, huli na ang lahat,